Bless you, beloved preacher, Brother Mark. Well, tayo manalangin na mahal. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat, mahal pa ni Jesus, sa yung banal, tamis, presensya, yung pinadama sa bansa namin. Salamat, mahal pa noon sa ilang isu sa mga pag-awitan, sa mga totoo, sa mga awitin ng Children's Choir, Adult Choir, Youth Choir, sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay, salamat sa malaking matatapat. Sa pag-aaral salita, malapin ko magpala, sa ganakil ako magawa. Umasalamat ka sa inyo. So nang dalangin namin ginagalang, Pastor. Bless us, the Lord, once again through your word. Sa action na saway lahat ka ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milipandao sa pusing spirit. I command you in Jesus' name. Kasal, right now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Makauna po kayo na mahal. The highest praise, glory, honor, and power belong unto our Lord Jesus Christ, the King of Kings, the Lord of Lords. I'd like to give double honor and respect to beloved Pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeida, end-time prophet, our loving God, and we always remember and cherish the blessed memories of our beloved Assistant Pastor Rina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children, pati ko po lahat ating mga beloved preachers, beloved workers, sa lahat po, ating mga webcast viewers, at sa inyong lahat, tinamahal. Magandang gabi. Puri lang ating malapay noon. Isa sa mga layunin, bakit ang ating malapay ni Jesus nagkatawang tao? To redeem the humankind. Ayun talagang kayang layunin. Upang tubusin ang sangkatauhan. Dahil lahat tayo naging alipin ng kasalanan. The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Kailangan mapalaya tayo sa kasalanan. Kailangan mapatawad ang kasalanan ng tao. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan na mahal. Kamatayan sa impyerno. Kahindik-hindi ang mayayari sa mga tao hindi naniwala sa Ebanghelyo ng ating Panginoon. And there is only one solution para ang tao makalaya doon sa apoy ng impyerno. Isa lang ang solusyon. Ebanghelyo ng ating mahal na Jesus. Everyone say, praise the Lord! The gospel is the power of God unto salvation. Kapangyarihan ng Diyos sa kaligtasan ang Ebanghelyo. Sa atin, mga naniwala, mga nagpatotoo kanina, nag-manifest ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Gumaling ang ating mga sakit, minamahal.
binago ang ating mga buhay. Yan ay patunay na yung pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Palakpakan natin malakas sa ating mahal na Panginoon. Wala nang ibang pinakamalaga sa buhay ng isang tao ang kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Kahit lahat ng kayamanan sa mundo makuha natin, ngunit mapapahamak ating kaluluwa, baliwala! Salvation, lagi sinasabi natin mga pastor, salvation is the greatest matter of importance. Ang kalaban natin dito, hindi tao, minamahal. Yan tandaan natin. Wala tayong kalaban na tao. Kasi minsan may mga nagko-comment sa atin, nagagalit daw tayo sa pulpito. Ang kalaban natin, hindi tao. Ang kalaban natin, demonyo! For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities and powers of darkness. Laban sa kapangyarihan ng kadiliman, yan ang ating pakipagbaka. Nandito na tayo sa katotohanan. Sigurado na tayo sa buhay na wala hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Pero hindi natatapos yan. We have to work out our salvation with fear and trembling. Pakibasa. Philippians chapter 2 verse 12. Pakihanda. Revelation chapter 20 verse 14 and 15. Hebrews chapter 6 verse 1. Filipos 2:12. Kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkos pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Nandito na tayo. We are bound for heaven. But we have to work out our salvation with fear and trembling. Kailangan ipagtrabaho natin. The devil wants to get our salvation. Gusto niya mawala ang kaligtasan natin. Pag hindi ka lalaban, alipinin ka ng diablo. Very clear in the Word of God. Ang mga Israelites, nung sila'y nakalaya sa Egypt, sa bahay ng pagkibilanggo, nung sila'y patungo na sa lupang pangako, naglalakbay sa ilang ang haring Paraon at ang mga army niya ay hinabol sila. Sa layuning muli silang ibalik sa bahay pagkabilanggo. The same is true today. Parehong-pareho sa ating paglilingkod. Nung narinig natin ang pangangaral ng man of God, ating mga pastor, hindi sa mga gandang salita, dahil ang kaharian ng Diyos, ang pagpunta sa langit, hindi salita. Hindi sa salita, kundi kapangyarihan. Kapangyarihan na madalma mo ang presensya ng Diyos. Kapangyarihan na gagaling ka. Kapangyarihan na magbabago ka. Kapangyarihan na magiging maligaya ka. Dati tayong bilanggo. Dati tayong makasalanan. Ngayon, malaya ka na. Yan ang kapangyarihan.
Hallelujah! Praise the Lord! Gusto ng kaaway, ibalik tayo sa ating buhay makasalanan. Tandaan natin yan na mahal. Maraming discouragement ibibigay sa iyo. Guguluhin lang buhay natin pag Kristiyano ka na, pag hindi tayo nagbabantay. Iba bibigyan ng kahirapan. Iba tutuksuhin ng kasalanan. These are the works of Satan. Guguluhin ang mind natin. Pag-awa-awayin ng mga Kristiyano, hindi yan gawa ng tao, gawa yan ng demonyo. Your duty is to fight the devil. Hallelujah! Praise the Lord! Labanan mo! You fast and pray! Mabuhay ka ng banal! Matuwid! Lumayo ka sa kasalanan! Hallelujah! Araw-araw ka! Magpupuri! Para sigurado ka sa buhay na walang hanggan! Hallelujah! Praise the Lord! Sa mga baguhan nila mahal, hindi tayo magtatagal, ginagabi tayo. Alam ko, iba sa inyo may sakit kayo. May mga problema kayo. Patunayan namin sa inyo ngayong gabi na may Diyos na buhay. That Jesus is alive. Na may buhay na Diyos na kaya maglutas ng iyong problema. May buhay na Diyos na kaya magpagaling ng iyong karamdaman. Ang gagawin mo lamang, sumampalataya. Believe the gospel, the power of God, and the salvation. Hallelujah! Praise the Lord! Ayun talata na kasunod, pakibasa. Apokalipsis, Kabanatang 20, talatang 14 at 15. At ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan, sa makatuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi masumpong ang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Amen. At ang kamatayan at ang Hades ay binulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Meron palang ikalawang kamatayan, hinamahal. Yung unang kamatayan na tinutukoy, walang iba, yung kamatayan sa katawan, physical. Pag hiniwalay na ang spirit, ang kaluluwa sa ating katawan, yun po ang tatawag na kamatayan sa physical death. That is the first death. The physical death is the first death. Unang kamatayan, yung espiritu, yung katawan, hiwalay. Hiwalay na spirit. Hindi na hinga yung tao. Kasi nagbibigay ng hininga sa tao, yung spirit. Amen? Once humiwalay na spirit, the body will become dead. Hindi masyado nakakatakot yan. Dahil at ang tao, galing sa likabok, babalik din yan sa likabok. Amen? Hindi masyado nakakatakot yan. Ang nakakatakot, yung ikalawang kamatayan. Yes, sabi na binasa natin. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. Kamatayan, imperno, itatapon, ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Kalawang kamatayan. That's the physical death. Yung kalawang kamatayan, sabi sa 25, and whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. At ang sino man na pangalan hindi nasumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, itinapon sa dagat-dagatang apoy. Ikalawang kamatayan,
paghiwalay sa Diyos. Yan po ikalawang kamatayan. Yung unang kamatayan, hindi masyado nakakatakot yan. Paghiwalay lamang ng spirit sa katawan. Ikalawang kamatayan, paghiwalay sa Diyos. Wala na ang tao sa Diyos. Ang Diyos sa langit, ngunit ang tao nasa lake of fire. Sino yung tao na yan? Yung hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Ang sino mang pangalan na sumpungan, hindi nakasulat sa aklat ng buhay, ay binulid sa karagat-dagatang apoy. Kaya ingatan natin na natanggap natin, minamahal, na kaligtasan. Diba sa praise the Lord? Ingatan natin. Dahil gusto ng kaaway, kunin ang ating korona ng buhay. Gusto kunin ang ating reward, ang ating korona. Gusto kunin ang kaaway. Nandito ka na sa katotohanan. Ingatan natin ang ating kaligtasan. Lumayo tayo sa kasalanan. Palapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Yung Israel, nung nakalaya sa Egypt, hinabol ni Paraon kasama ng kanyang army para ibalik sa Egypt. Ganun din. Si Paraon ay simbolo. Pharaoh is a type of Satan. Si Paraon ay tipo ni Satanas, ang kanyang army, yung mga devil, mga demonyo na kampo ng Satanas. Hinabol yung Israelita para ibalik sa Egypt. Dalawa lang layunin. Bakit hinabol yung mga Israelites? Dalawa ang nasa isip ni Paraon, kasama ng kanyang army. Sila ibalik sa Egypt o kaya ipatayin sa ilang. The same is true today. Pag Kristiyano na tayo, nung tayo binago na, pinalaya na sa kasalanan, habulin tayo ng dyablo, gusto tayo ibalik sa mundo ng kasalanan natin pinanggalingan. Kaya, kailangan tayo mapagbantay. Pigil dito, pigil doon. Hallelujah! Kailangan lumalaban tayo. Ang ating kalaban, hindi tao, demanya, para gagawin tayo muli masama. Pero, you have the power. Kung gagamitin mo, mayroon kang kapangyarihan. Ang ating Kristo, ang ating Espiritu, yan ang ating power. Sabi ng Biblia, but you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and unto the uttermost part of the earth. Mahirap tayo maging witness. Ang gusto ng Diyos, tayo saksi ng kaniyang pag-ibig at kapangyarihan. Hindi tayo magiging saksi. We will not be an effective witness when we are living in sin. Hindi tayo epektibong saksi pag tayo bumabalik-balik sa kasalanan. Kaya anak ng Diyos, ipaglaban mo. Hallelujah! Hallelujah! Ipaglaban mo ang tinanggap mo para ang iyong buhay maging instrumento at channel of blessing, instrumento ng Diyos para sa mga tao na kailangan nila maging banal, kailangan nila makita ang ilaw sa atin para sila maglingkod ng totoo, para sila magmamana na buhay na walang hanggan sa piling ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga sa ating mga ginigiliw na kababayan sa dako ito, this is the 4th year anniversary of San Ildefonso, Bulacan. Year 2020 o 2021, hindi ako nagkakamali. 3 lamang yung nandito sa San Ildefonso. 3 pamilya. Wala pang 10 katao. 3 pamilya lamang. Sa taong 2020, nagsimula yung gawain dito. Ngayon, daan-daan na yung kapatiran. Sa prayer ng ating mahal na pastor. Tayo lamang nakipag-cooperate sa sakripisyo. Nakipag-cooperate lamang tayo sa prayer. Pero ang unang prayer,
prayer ng man of God, ating malapastor. Amen? Everybody say, praise the Lord. Actually, ayaw ko tumayo. Dahil laging kulang sa tulog, laging pagod. Ayaw ko talaga mag-preach ngayon. Sabi ko nga sa makasama ko, mag-invite kayo sa main. Sabi na makasama ko, next time na lang tayo mag-invite ng, o kaya song leader, invite natin, song leader lang. Kasi nga, kulang tayo sa preparation, nahiya daw sila, walang handa, masyado. Kaya na sila mag-invite. Pero dapat di tayo mahiya. Kung ano nang dyan, mahalaga, tayo ay nagpupuri sa ating malapit. May pagsalo-saluhan tayo, kaunti o marami, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, tayo'y masaya, nagkakaisa. Ating object of worship is no other than our Lord Jesus Christ. Siya lang ang ating sinasamba. Amen? Kaya sa mga baguhan, pinagpala kayo. Lumapit kayo sa harapan, minamahal. Tanggapin ninyo ang ating malapinoon. Mamaya yung mga sakit ninyo gagaling sa pangalan ni Jesus. Naniwala ba kayo na mahal? Naniwala kayo? Mga bagontas ng kamay, minamahal. Yung mga nagtsaga, minamahal. Hindi na pagod, hindi na inip. Kayong pinagpala. Mamaya, may pagpapala ang malapinoon na tanggapin ninyo. Hallelujah! Praise the Lord! Kaya malinaw ba ng sulatan? Tayo'y galing sa kasalanan. Kaya tayo tinawag dito, mga datihan, mga baguhan na nandito, ang layunin yan para unti-unti tayo maging sakdal. Maging perfect sa harapan ng Diyos. Dahil ang dadagitin sa rapture, ang kasama sa rapture, hindi yung mga bumabalik sa kasalanan. Ang dadagitin, yung namumuhi sa kasalanan at nagsisikap maging matuwid araw-araw. Kahit may pagsubok, wala. May pagkain, wala. Malungkot, wala. Malungkot, maligaya. Tuloy ang pagsamba. Tuloy ang pagiging matuwid. Yan ang dadagitin ng mahal na Panginoon. Sasalubong sa Kanya ng buhay. Anytime now. There is Jesus will come back anytime now. Ayan na, nagbabanta na. Lahat ng mga salot nagbabanta. Ibang mga lugar sa UK, sa Amerika, naka-lockdown na yung iba. Hindi binabalita. Sa mga malalaking news station, hindi binabalita. Dahil halos lahat ng mga news station sa mundo, kasabwat ng mga antikristo. Many places in the world are already locked down today. Sa Pilipinas, pinapadami na naman yung monkeypox. Plano mag-lockdown. Then, gera, nakaumang ang mga digmaan. Isa lang ibig sabihin yan. Anak ng Diyos! Ngayon ka na magpakainit sa paglilingkod sa ating malapena. Yung tinalakuran natin na buhay, huwag na natin balikan. Isa lang ang mamahalin mo. Isa lang ang sasampahin natin. Si Jesus Christ, ang malapinon. Siya lang ang ating sasambahin. Do not worship anything in the world. Maraming sinasamba mga tao sa mundo. Even the Christians, not knowing that they are worshiping something in this world. Sa Biblia, pag sinabing sumasamba, yun ang puso natin nandoon. Kung sino mahalaga sa puso natin, yan ang ating sinasamba. Kung mahalaga sa atin ang mga bagay sa mundo, yan ang ating sinasamba. Kaya warning sa atin lahat, isa lang ang sambahin natin. Ibig sabihin, isa lang ang pinakauna. Isa lang ang ating susundin. Kahit mahirap, isa pa rin ang ating pipiliin. Kahit nahirapan ka, kahit napapagod ka, nagugutom ka, isa lang ang iyong susundin. Walang iba ang ating mahal na Panginoon Hesus. Serving the Lord is a total sacrifice. Mayroon kang iwanan pag gusto mo malugod ang ating mahal na Panginoon.
mayroon tayong tatanggihan sa mundo na ito. Sabi ng Biblia, worship the Lord, your God alone. Isa lang ang ating sasambahin. Siya lang. Ibig sabihin, siya lang ang paglilingkuran. Ibig sabihin, siya lang ang pinakamahalaga sa buhay natin. Material na bagay, hindi yan una. Ang pinakauna sa atin, pagsunod natin, pag-ibig, sa puso, sa kaluluwa, sa isip, buong lakas. Love the Lord with all your heart, with all your soul, with all your might. Yan, araw-araw, yan ang ating nasa isip. Yan ang ating ginagawa. Minamahal, dahil kung yan tayo, ibig sabihin, doon lamang natin nasusunod ang buong kalooban ng ating mahal na Panginoon. Isa lang ating mamahalin. Isa lang ang pinakamahalaga sa buhay natin. Walang iba. Our Lord, Jesus Christ. Sa mga baguhan, pag nangako ka ngayon, mahal na Panginoon, ikaw lang aking paglilingkuran. Ikaw lang aking mamahalin. Wala nang iba. Ikaw lang ang mahalaga sa puso ko. Anong kalooban mo? Yun ang aking gagawin. Mangako kayo, ngayon din gagaling ka sa iyong karamdaman. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Hallelujah! Praise the Lord! Habang tayo maawit, mga